Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bayan ng San Isidro, kung saan ang buhay ay umiikot sa simpleng hanapbuhay at tradisyong matagal nang nakatanim sa kultura, naninirahan si Mateo, isang tahimik ngunit determinadong lalaki na kilala sa kanilang lugar bilang isang bihasang tagapag-alaga ng manok panabong. Lumaki si Mateo sa piling ng kanyang amang si Don Emilio, isang alamat sa larangan ng sabong. Sa murang edad pa lamang, nasaksihan na niya ang disiplina, tiyaga at matinding pag-unawa sa ugali ng mga manok, mga aral na hindi basta itinuturo kundi pinapanday sa karanasan. Ngunit hindi tulad ng kanyang ama, si Mateo ay may sariling pananaw. Para sa kanya, ang panalo ay hindi lamang nasusukat sa talim ng tari o bilis ng sipa. Naniniwala siyang may mas malalim na aspeto ang laban, ang tibay ng loob at likas na diskarte ng manok. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang nawawala sa damuhan, may dumating na kakaibang sisiw sa kanilang bakuran. Hindi ito tulad ng iba. Ang balahibo nito ay tila mapusyaw na kulay abo at ang mga mata ay may kakaibang lalim, wari may iniisip. Anong klaseng sisiw to? Bulong ni Mateo habang pinagmamasdan ito. Ayon sa nagdala, isang matandang mangangalakal, ang sisiw ay mula pa sa malayong bundok. Wala itong malinaw na lahi, walang dokumento, at tila walang halaga sa mata ng karaniwang sabungero. Ngunit may naramdaman si Mateo, isang uri ng kakaibang koneksyon. Bibilin ko, sabi niya, kahit pa may pag-aalinlangan ang mga kasamahan niya sa sabungan. Tinawag niya ang sisiw na Anino. Lumipas ang mga buwan at lumaki si Anino na hindi tulad ng inaasahan ng lahat. Hindi ito agresibo. Hindi rin ito mabilis umatake. Sa katunayan, madalas itong umiwas sa away kahit sa loob ng kulungan. Walang kwenta yan, madalas sabihin ng ibang sabonghero. Hindi lalaban yan sa derby. Ngunit nanatiling kalmado si Mateo. Sa halip na pilitin si Anino na maging katulad ng ibang manok, pinag-aralan niya ang kilos nito. Napansin niyang bagamat hindi ito pala atake, napakabilis nitong umiwas. Ang galaw nito ay eksakto, walang sayang, walang padalos-dalos. Isang araw, nagpa siya si Mateo na subukan si Anino sa isang simpleng ensayo laban sa isa sa kanyang mas sanay na manok. Nang magsimula ang laban, tila walang balak umatake si Anino. Umiiwas lamang ito. Kaliwa, kanan, atras. Halos magmukha itong duwag sa paningin ng mga nanonood. Ngunit maya-maya, may nangyaring hindi inaasahan. Sa isang iglap, habang papasugod ang kalaban, biglang umiwas si Anino at sumabay sa galaw ng kalaban. Isang mabilis ngunit eksaktong galaw. Hindi malakas, hindi marahas, ngunit sapat upang mawalan ng balanse ang kalaban. Tahimik ang buong bakuran. Hindi iyon ang karaniwang estilo ng panabong. Walang sigla, walang agresyon, ngunit may kakaibang talino. Doon nagsimulang mag-isip si Mateo. Paano kung hindi kailangan ng matalim na tari para manalo? Bulong niya sa sarili. Simula noon, binago niya ang paraan ng pagsasanay kay Anino. Hindi niya ito tinuruan ng karaniwang pag-atake. Sa halip, pinalakas niya ang likas nitong kakayahan. Ang pag-iwas, ang timing, at ang eksaktong galaw. Ngunit hindi naging madali ang landas na iyon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang kinukutya ng ibang sabonghero. Para sa kanila, ang manok na walang talab ang tati ay walang silbi sa sabungan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Mateo sa kanyang paniniwala. Hindi niya alam, ang simpleng desisyong iyon ang magdadala sa kanya sa isang laban na hindi lamang susubok sa kakayahan ng kanyang manok, kundi pati sa kanyang paninindigan bilang isang tao.
At sa tahimik na pag-usbong ng kakaibang manok na si Anino, nagsimula ang isang kwento na magbabago sa pananaw ng buong sabungan. Hindi nagtagal matapos ang unang ensayo ni Anino, mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa kakaibang manok ni Mateo. Sa bawat sulok ng sabungan, sa bawat umpukan ng mga sabunghero, iisa ang paksa, ang manok na hindi marunong umatake. Sayang ang pera niya, wika ng isang veteranong sabungero habang umiinom ng kape sa gilid ng tindahan. Hindi ka mananalo sa iwas lang. Ngunit hindi iyon pinansin ni Mateo. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang unti-unting pag-unlad ni Anino. Sa bawat araw ng ensayo, napapansin niyang mas nagiging eksakto ang galaw nito, mas maingat, mas kalkulado. Hindi ito basta umaatras. May sinusundan itong ritmo. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kulay ng langit ay nagiging kahel, dumating sa kanilang bakuran si Rodrigo, isang kilalang sabunghero sa kalapit na bayan. Siya ay may reputasyon na hindi basta matitinag at ang kanyang mga manok ay kilala sa lakas at bangis. Mateo, tawag niya, narinig ko ang tungkol sa manok mo. Hindi sumagot agad si Mateo. Sa halip, tinitigan niya si Rodrigo, sinusukat ang intensyon nito. Gusto kong makita, dagdag ni Rodrigo. Ipasok mo sa ensayo laban sa manok ko. Tahimik ang paligid. Ang ilang kasamahan ni Mateo ay nagkatinginan. Alam nilang hindi biro ang hamon na iyon. Hindi pa siya handa, mahinahong sagot ni Mateo. Ngumisi si Rodrigo. O baka alam mong wala siyang laban. Ang mga salitang iyon ay tila hamon hindi lamang kay Anino, kundi sa paniniwala ni Mateo. Saglit siyang napaisip. Hindi niya gustong madaliin ang lahat, ngunit alam niyang darating din ang araw na kailangan niyang subukin ang kanyang alaga sa mas matinding laban. Sige, sa wakas ay tugon niya, pero ensayo lang. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtipon na ang ilang sabunghero sa bakuran ni Mateo. Ang hangin ay may halong pananabik at pag-aalinlangan. Sa isang panig, nakatayo si Anino, kalmado, tahimik, halos walang pakialam sa ingay ng paligid. Sa kabilang panig, ang manok ni Rodrigo, matangkad, matipuno at halatang sanay sa laban. Ang mga mata nito ay puno ng agresyon. Nang magsimula ang ensayo, agad sumugod ang manok ni Rodrigo. Mabilis, diretso, walang pag-aalinlangan. Ngunit tulad ng dati, umiwas lamang si Anino. Kaliwa, kanan, atras. Sa unang tingin, tila hinahabol lamang ito. Halos wala itong ginagawa kundi umiwas sa bawat atake. Yan ba ang sinasabi mong espesyal? Sigaw ng isa sa mga nanonood. Parang takot. Ngunit hindi kumibo si Mateo. Nakatuon ang kanyang mata sa bawat galaw ni Anino. Lumipas ang ilang sandali at napansin ng lahat ang isang bagay, hindi napapagod si Anino. Sa halip, ang manok ni Rodrigo ang unti-unting bumabagal. Ang bawat sablay na atake ay kumakain ng lakas nito. At doon, sa isang eksaktong sandali, nang sumugod muli ang kalaban, biglang gumalaw si Anino. Hindi ito agresibong sumalakay. Hindi rin ito nagpakawala ng sunod-sunod na tira. Isang galaw lamang, isang eksaktong timing, isang mabilis na sipa, hindi para manakit, kundi para putulin ang momentum ng kalaban. Napaatras ang manok ni Rodrigo. Tahimik ang lahat. Muling sumugod ang kalaban, ngunit hindi na ito kasing bilis ng dati. At sa bawat galaw nito, tila laging nauunahan ni Anino ang mangyayari. Hindi ito laban ng lakas. Ito ay laban ng isip. Makalipas ang ilang sandali, itinigil ni Rodrigo ang ensayo.
Tama na, sabi niya, bahagyang seryoso na ang muka. Lumapit siya kay Mateo at muling sinipat si Anino. Iba ang manok mo, wika niya. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay mapapanalo sa ganyang estilo. Hindi sumagot si Mateo. Alam niyang tama si Rodrigo sa isang banda. Ngunit alam din niyang may natuklasan siyang hindi pa nauunawaan ng iba. Habang nag-uuwian ang mga tao, nanatiling tahimik ang bakuran. Si Mateo ay nakatayo sa tabi ni Anino, pinagmamasdan ang papalubog na araw. Sa kanyang isipan, unti-unting nabubuo ang isang plano. Hindi niya babaguhin si Anino para maging katulad ng iba. Sa halip, babaguhin niya ang paraan ng laban. At sa pagdating ng tamang panahon, ipapakita niya sa lahat na ang manok na walang talab ang tati ay maaaring maging pinakamapanganib sa sabungan. Mula nang mangyari ang unang seryosong ensayo laban sa manok ni Rodrigo, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi na lamang basta pangungutya ang naririnig ni Mateo. Napalitan ito ng pag-uusisa, pagdududa, at para sa ilan, tahimik na paghanga. Ngunit para kay Mateo, hindi sapat ang isang magandang ensayo upang patunayan ang halaga ni Anino. Alam niyang mas malalaking hamon ang darating, at ang bawat pagkakamali ay maaaring magbunga ng kapahamakan. Kaya naman mas pinaigting niya ang pagsasanay. Hindi tulad ng ibang sabungero na inuuna ang lakas at bangis, kakaiba ang paraan ni Mateo. Madalas, sa madaling araw pa lamang ay gising na siya, tahimik na naglalakad patungo sa likod ng kanilang bakuran kung saan walang istorbo. Doon, nagsisimula ang kakaibang ensayo. Pinakakawalan niya si Anino sa isang maluwag na espasyo at hinahayaan itong gumalaw ng kusa. Sa halip na turuan kung kailan aatake, pinagmamasdan niya kung kailan ito kusang kikilos. Napansin niya ang isang mahalagang bagay, hindi basta gumagalaw si Anino. Ito ay naghihintay. Hindi lamang naghihintay ng pagkakataon, kundi tila inuunawa muna nito ang galaw ng nasa paligid bago kumilos. Para bang bawat hakbang nito ay may kalkulasyon. Isang araw, nagdala si Mateo ng salamin sa gitna ng ensayo. Ipinwesto niya ito sa harap ni Anino. Sa simula, tila naguluhan ang manok. Ngunit makalipas ang ilang sandali, napansin ni Mateo na hindi ito umatake sa sariling refleksyon. Sa halip, umiwas ito, tila sinusuri ang galaw na nakikita. Hindi ka basta nalilinlang, bulong ni Mateo. Doon niya lalong naunawaan. Ang lakas ni Anino ay hindi nakasalalay sa pisikal na kakayahan, kundi sa kakaibang paraan ng pagproseso nito ng galaw at sitwasyon. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-eksperimento. Nagpakawala siya ng iba't ibang manok. May mabilis, may agresibo, may tuso. Ngunit sa bawat laban, iisa ang napapansin niya kay Anino. Hindi ito nauuna. Ngunit hindi rin ito nahuhuli. Laging sakto. Habang tumatagal, mas lalo niyang nakikita ang isang pattern. Ang bawat galaw ni Anino ay hindi reaction, kundi tila prediction. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Mateo ang isang teorya. Hindi siya basta umiiwas, wika niya sa sarili. Inaabangan niya ang susunod na galaw. Ngunit habang lumalalim ang kanyang pag-unawa, kasabay din nito ang pagdating ng mas mabibigat na hamon. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa harap ng kanilang bahay, may dumating na bisita. Si Mang Isko, isang matandang sabungero na matagal nang hindi nagpapakita sa mga laban. Kilala si Mang Isko sa kanyang matalim na mata at malalim na karanasan. Sinasabing marami na itong manok na naging kampeon sa iba't ibang derby. Mateo, mahinahon niyang bati.
Narinig ko ang tungkol sa manok mo. Pinaupo siya ni Mateo at inalok ng kape. Hindi karaniwan ang ginagawa mo, dugtong ni Mang Isko, at hindi rin karaniwan ang manok mo. Nanahimik si Mateo, hinihintay ang susunod na sasabihin ng matanda. Pero may panganib sa ganyang estilo, patuloy ni Mang Isko. Ang laban sa sabungan ay hindi laging patas. May mga manok na hindi mo kayang basahin. May mga kalaban na hindi sumusunod sa inaasahan. Tumango si Mateo. Alam niyang totoo iyon. Kung aasa ka lang sa paghihintay, dagdag ng matanda, baka dumating ang araw na wala kang maabangan. Napatitig si Mateo sa malayo. Ang mga salitang iyon ay hindi basta babala. Isa itong paalala na kahit gaano kaganda ang isang estratehiya, may hangganan ito. Anong gagawin ko? Tanong niya. Ngumiti ng bahagya si Mang Isko. Turuan mo siyang pumili ng tamang sandali, sagot niya. Hindi sapat ang umiwas. Kailangan niyang malaman kung kailan tatapos. Ang gabing iyon ay nag-iwan ng malalim na marka sa isip ni Mateo. Kinabukasan, nagsimula siyang baguhin ang isang bahagi ng pagsasanay ni Anino. Hindi niya aalisin ang likas nitong pag-iwas at pag-aanalisa. Ngunit ngayon, ituturo niya rito ang isang bagong bagay. Ang tamang oras ng pag-atake. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nagbabago si Anino. Hindi ito nagiging agresibo, ngunit nagiging mas mapanganib. Sa katahimikan nito, may nakatagong lakas na unti-unting nahuhubog, isang lakas na hindi pa nasasaksihan ng sabungan. At habang papalapit ang panahon ng tunay na laban, alam ni Mateo na hindi na lamang ito tungkol sa isang manok na walang talabang tati. Ito ay magiging laban ng paniniwala laban sa nakasanayan. Dumating ang araw na matagal nang iniiwasan ni Mateo, ang araw ng tunay na laban. Sa gitna ng baryo, muling nabuhay ang ingay at sigla ng sabungan. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, dala ang kani-kanilang mga alaga, pag-asa at pera. Sa bawat sulok ay maririnig ang sigawan, tawaran at palitan ng kuro-kuro. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang inaabangan ng lahat. Ang manok ni Mateo. Ilalaban na raw niya, bulong ng isa. Yung walang talabang tati? Tugon ng isa pa, may halong pagdududa. Sa gitna ng ingay, tahimik na naglalakad si Mateo patungo sa sabungan, hawak si Anino. Hindi siya tumitingin sa mga tao, hindi siya nakikinig sa mga komento. Ang kanyang isip ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang laban na nasa harapan niya. Hindi ito isang malaking derby. Isang simpleng laban lamang, ngunit sapat upang subukin ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa kabilang panig, naghihintay ang kalaban, isang kilalang manok sa lugar, pag-aari ni Tano, isang sabungerong kilala sa pagiging agresibo at walang kinatatakutan. Ang kanyang manok ay may reputasyon na mabilis magpatumba ng kalaban. Matikas ang tindig nito, matalim ang tingin at halatang sanay sa laban. Sigurado ka ba dyan, Mateo? Tanong ni Tano, may bahagyang ngisi. Mukhang hindi tatagal yan. Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, marahan niyang hinaplos si Anino, tila pinapakalma ito. O marahil ay pinapaalala ang kanilang pinagsanayang diskarte. Nang ihudyat ang simula ng laban, agad sumugod ang manok ni Tano. Mabilis, walang alinlangan. At tulad ng inaasahan ng lahat, umiwas si Anino. Sigawan ang mga tao. Takbo agad! Walang laban! Ngunit hindi natinag si Mateo. Alam niya ang ginagawa ni Anino. Sa bawat iwas nito, hindi lamang ito tumatakas, ito ay nagmamasid.
Ang mga mata nito ay nakatutok sa bawat galaw ng kalaban. Ang bawat hakbang ay may kasamang pagsusuri. Ngunit hindi tulad ng ensayo, mas mabigat ang sitwasyon ngayon. Mas mabilis ang kalaban, mas agresibo, mas determinado. Ilang beses muntik ng tamaan si Anino. At sa bawat sandaling iyon, kumakabog ang dibdib ni Mateo. Hindi pa oras, bulong niya sa sarili. Lumipas ang ilang sandali. Unti-unting bumabagal ang galaw ng kalaban, hindi halata sa simula, ngunit ramdam sa bawat sablay na tira. At doon, sa isang eksaktong sandali, sumugod muli ang manok ni Tano, dala ang lahat ng natitirang lakas nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi lamang umiwas si Anino. Gumalaw ito pasulong. Isang mabilis na hakbang, isang eksaktong timing, isang sipa. Hindi ito ang karaniwang atake ng panabong. Walang labis na puwersa, walang galit, ngunit sapat. Napaatras ang kalaban, natahimik ang sabungan, hindi inaasahan. Muling sumubok ang manok ni Tano, ngunit halata na ang pagbabago. May pag-aalinlangan na sa galaw nito. At sa bawat pagkakamali nito, naroon si Anino. Hindi para sumugod agad, kundi para hintayin ang tamang sandali. Hanggang sa isang huling galaw, isang huling pagkakamali, at isang eksaktong tira. Tumigil ang laban. Tahimik ang lahat. Ang manok na walang talab ang tati, ang manok na pinagtawanan ng marami, ay nanalo. Hindi sa lakas, hindi sa bilis, kundi sa tamang oras. Unti-unting bumalik ang ingay sa sabungan, ngunit iba na ang tono. Hindi na ito puro pangungutya. May halong pagtataka, may halong paggalang. Lumapit si Tano kay Mateo, hawak ang kanyang manok. Iba ka, sabi niya, seryoso ang muka. Hindi ko inasahan yun. Tumango lamang si Mateo. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi pa ito ang dulo. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula. Dahil sa unang pagkakataon, napatunayan niyang may lugar sa sabungan ang isang manok na hindi umaasa sa lakas ng tati. At ngayon, mas marami na ang gustong sumubok sa kanya. Mas mabibigat na laban, mas mapanganib na kalaban. At sa bawat tagumpay, mas lumalaki ang panganib na mawala ang lahat. Habang papalubog ang araw, muling hinawakan ni Mateo si Anino. Hindi pa tayo tapos, mahinahon niyang sabi. Dahil ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Matapos ang unang panalo ni Anino, tila nagbago ang tingin ng buong baryo kay Mateo. Ang dating katahimikan sa kanyang paligid ay napalitan ng bulungan, usapan at di maikakailang pag-usisa. Ang manok na minsang tinawag na walang silbi ay ngayon hinahanap ng mga mata sa bawat sabungan. Siya yung may kakaibang estilo. Hindi umaatake agad pero nananalo. Hindi na lamang ito simpleng kwento, isa na itong usap-usapan. Ngunit para kay Mateo, ang panalo ay hindi dahilan para maging kampante. Sa halip, mas lalo siyang naging maingat. Alam niyang habang tumataas ang kanyang pangalan, mas maraming gustong sumubok sa kanya. Hindi lang para matuto, kundi para patunayan na mali siya. Sa mga sumunod na linggo, sunod-sunod ang mga hamon. Iba't ibang klase ng kalaban ang humarap kay Anino. May mabilis, may tuso, may walang tigil sa pag-atake. Ngunit sa bawat laban, iisa ang nananatiling diskarte. Pag-iwas, paghintay, eksaktong galaw. At sa bawat panalo, mas lalo itong pinagtitibay.
Ngunit kasabay ng pag-angat ng pangalan ni Mateo ay ang paglapit ng mas mapanganib na mundo. Isang hapon, matapos ang isang laban, may lumapit sa kanya, isang lalaking hindi niya kilala. Maayos ang pananamit, tahimik ang kilos, ngunit halatang may impluwensya. "Ako si Victor," pakilala nito. "May malaking derby sa susunod na buwan. Interesado akong isali ang manok mo." Hindi agad sumagot si Mateo. Ang mga ganitong paanyaya ay hindi basta tinatanggap. Alam niyang ang malalaking laban ay may kaakibat na mas mataas na pusta, hindi lamang pera, kundi reputasyon. "Pag-iisipan ko," sagot niya. Ngumiti si Victor. "Hindi lang ito basta laban. Ito ang maglalagay sa'yo sa mapa." Umalis ang lalaki, ngunit naiwan ang bigat ng alok. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig, nakaupo si Mateo sa tabi ng kulungan ni Anino. Pinagmamasdan niya ito. Hindi ito tulad ng ibang manok, walang yabang, walang ingay. Ngunit sa likod ng katahimikan nito ay isang lakas na hindi basta nasusukat. "Handa na ba tayo?" tanong niya sa sarili. Hindi niya alam ang sagot. Ngunit alam niyang ang susunod na hakbang ay hindi na basta pagsubok. Isa na itong desisyon na maaaring magbago ng lahat. Kabanata 6. Ang hamon ng malaking entablado. Dumating ang araw ng desisyon. Tinanggap ni Mateo ang paanyaya. Ang malaking derby ay gaganapin sa bayan ng Santa Lucia, isang lugar na kilala sa matitinding laban at malalaking pustahan. Dito nagsasama-sama ang pinakamahuhusay na sabunghero mula sa iba't ibang lugar. Hindi na ito baryo laban. Ito ay laban ng mga pangalan. Sa pagdating ni Mateo sa sabungan ng Santa Lucia, agad niyang naramdaman ng kaibahan. Mas malaki ang lugar, mas maingay, mas mabigat ang tensyon. At higit sa lahat, mas handa ang mga kalaban. Ang bawat manok na naroon ay produkto ng matinding seleksyon at pagsasanay. Walang puwang ang eksperimento. "Yan ba yung sikat?" bulong ng ilan habang pinagmamasdan si Anino. Hindi na siya pinagtatawanan, ngunit hindi rin siya tinatanggap. Sa halip, tinitingnan siya bilang isang hamon. Sa unang araw ng laban, agad siyang isinabak sa isang kilalang sabungero mula sa hilagang bayan, si Ramos, na may record ng sunod-sunod na panalo. Ang kanyang manok ay kilala sa bilis at talim. "Hindi uubra ang iwas dito," sabi ng isa sa mga nanonood. Nang magsimula ang laban, agad ipinakita ng kalaban ang kakaibang antas nito. Mas mabilis, mas matalas, mas agresibo. Sa unang pagkakataon, nahirapan si Anino. Ilang beses itong muntik tamaan. Ang mga galaw ng kalaban ay hindi basta agresibo. Ito ay disiplinado. Hindi ito basta sumusugod. Ito ay marunong ding maghintay. Napansin iyon ni Mateo. "Iba ito," bulong niya. Ang laban ay hindi na simpleng pag-iwas at paghihintay. Ito ay laban ng dalawang estratehiya. Sa gitna ng tensyon, napagtanto ni Mateo ang sinabi ni Mang Isko. May mga kalaban na hindi mo kayang basahin agad. At sa mga sandaling iyon, hindi sapat ang paghihintay. Kailangan ng desisyon. Habang patuloy ang laban, napansin niya ang isang maliit na bagay. Kahit gaano kahusay ang kalaban, may mga sandaling nagiging pamilyar ang galaw nito. Hindi ito perpekto. At doon, sa isang mabilis ngunit kritikal na sandali, sumugal si Mateo. Ngayon, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon sa isang tunay na laban, hindi naghintay si Anino. Sumabay ito. Isang mabilis na pasok. Isang kalkuladong atake.
Nagulat ang kalaban. At sa iglap na iyon, nagbago ang takbo ng laban. Hindi man agad natapos, ngunit nabasag ang ritmo ng kalaban. At sa sumunod na mga galaw, muling bumalik si Anino sa kanyang estilo. Ngunit ngayon, may halong tapang. Sa huli, matapos ang isang mahaba at mabigat na laban, nagwagi si Anino. Hindi ito madali. Hindi ito malinis. Ngunit ito ay sapat. Tahimik ang sabungan sa loob ng ilang segundo. Tila pinoproseso ng lahat ang kanilang nasaksihan. Pagkatapos, sumabog ang sigawan. Hindi na lamang ito tungkol sa kakaibang manok. Ito ay tungkol sa isang bagong paraan ng pakikipaglaban. At sa gitna ng ingay, tahimik na tumayo si Mateo. Alam niyang mas lalong magiging mabigat ang mga susunod na laban. Dahil ngayon, hindi na siya lamang ang may alam ng sikreto. At sa entabladong iyon, kung saan ang bawat galaw ay sinusuri. Ang bawat kahinaan ay maaaring maging katapusan. Hindi nagtagal matapos ang panalo ni Mateo sa unang laban sa Santa Lucia, tuluyan nang nagbago ang kanyang katayuan sa mundo ng sabungan. Ang dating usap-usapan lamang ay naging katotohanan. Ang kanyang pangalan ay isa na ngayong kinikilala. Ngunit kasabay ng pag-angat ay ang pagbigat ng bawat hakbang. Sa bawat sulok ng sabungan, ramdam na niya ang mga matang nakamasid. Hindi na puno ng pagdududa, kundi pagsusuri. Ang bawat galaw niya, bawat desisyon ay tila sinusukat. Hindi na siya ang baguhan. Isa na siyang target. Sa ikalawang araw ng derby, mas mahirap ang mga laban. Ang mga kalaban ay hindi na basta sumusugod ng walang plano. Karamihan sa kanila ay tila pinag-aralan na ang estilo ni Anino. Umiwas lang yan sa simula. Bulong ng isang sabongero sa gilid, huwag kang magpadala. At iyon nga ang nangyari. Sa sumunod na laban, ang kalaban ay hindi agad umatake. Sa halip, naghintay ito. Sinubukan nitong sirain ang diskarte ni Anino. Ginamit laban sa kanya ang sarili niyang estilo. Naging mabagal ang laban. Walang gustong mauna. Ang bawat segundo ay mabigat. Napansin ni Mateo ang pagbabago. Kung dati, si Anino ang naghihintay, ngayon pareho silang naghihintayan ng kalaban. Isang mapanganib na sitwasyon. Dahil sa ganitong laban, ang unang magkamali ang siyang matatalo. Hindi pwedeng ganito, bulong ni Mateo sa sarili. Naalala niya ang mga salitang iniwan ni Mang Isko. Hindi sapat ang umiwas. Kailangan mong malaman kung kailan tatapos. Ngunit kailan? Sa gitna ng katahimikan, unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Alam niyang isang maling utos lamang ay maaaring ikapahamak ni Anino. At sa sandaling iyon, may nakita siya. Isang maliit na galaw. Isang bahagyang paglihis ng balanse ng kalaban. Hindi ito halata sa iba. Ngunit para kay Mateo, sapat iyon. Ngayon, mahina niyang sambit. Mabilis na kumilos si Anino. Hindi ito nag-atubili. Isang diretsong pasok, hindi karaniwan sa kanyang estilo. Nagulat ang kalaban. At sa iglap na iyon, nasira ang matagal nitong pinaghirapang diskarte. Ngunit hindi naging madali ang sumunod. Dahil sa kanyang pag-atake, nalantad din si Anino. Isang mabilis na kontra ang dumating. At sa unang pagkakataon, natamaan siya. Napasinghap ang mga tao. Nanlamig ang katawan ni Mateo. Ngunit hindi bumagsak si Anino. Sa halip, umatras ito, muling bumalik sa kanyang ritmo, mas maingat, mas matalas. At sa mga sumunod na sandali,
Doon muling lumitaw ang tunay nitong lakas. Hindi ang bilis, hindi ang lakas, kundi ang kakayahang bumangon mula sa panganib at kontrolin ang laban. Sa huli, matapos ang isang mabigat at halos pantay na laban, muling nagwagis si Anino. Ngunit walang sigawan, walang saya. Sa pagkakataong iyon, ang lahat ay nakaramdam ng bigat ng laban. Lumapit si Mateo kay Anino, maingat na hinawakan ito. May bahagyang sugat, hindi malalim, ngunit sapat upang ipaalala. Hindi siya invincible. Sa gilid, may isang lalaking tahimik na nanonood, si Victor. Lumapit siya kay Mateo. Magaling, sabi niya. Pero nakita mo na, hindi ba? Tumingin si Mateo sa kanya. Habang tumataas ka, dagdag ni Victor, mas lalapit ka sa mga laban na hindi na basta talento ang puhunan. Hindi sumagot si Mateo. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ang susunod na laban ay hindi na lamang pagsubok ng kakayahan, kundi pagsubok ng hangganan. Habang papalubog ang araw, dala ang pagod at katahimikan, unti-unting napagtanto ni Mateo ang isang bagay. Ang tagumpay ay may kapalit, at sa bawat panalong nakakamit niya, mas lumalapit siya sa laban na maaaring kumuha ng lahat sa kanya. At sa gitna ng lahat ng iyon, si Anino. Ang manok na walang talab ang tati, ay patuloy na nagiging simbolo ng isang bagay na mas malaki kaysa sa laban. Ngunit ang tanong, hanggang kailan? Sa pagpasok ng ikatlong araw ng derby sa Santa Lucia, mas mabigat ang hangin sa sabungan. Hindi na ito ang karaniwang ingay ng pustahan at sigawan. May halong tensyon na hindi maipaliwanag, tila may paparating na hindi inaasahan. Si Mateo ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, hawak si Anino. Hindi na niya pinapansin ang paligid. Ang kanyang isip ay nakatuon sa mga nakaraang laban. Bawat galaw, bawat pagkakamali, bawat sandaling muntik nang mawala ang lahat. Ang sugat ni Anino mula sa huling laban ay hindi pa tuluyang magaling. Hindi ito malalim, ngunit sapat upang magdulot ng pag-aalinlangan. Handa ka pa ba? Mahinang tanong ni Mateo habang marahang hinahaplos ang balahibo nito. Tahimik si Anino, ngunit ang mga mata nito ay nananatiling malinaw, walang bakas ng takot, walang pag-aatubili. Ngunit si Mateo, hindi niya maikakaila ang kanyang pagdududa. Sa mga nakaraang laban, palaging may kontrol siya, palaging may plano. Ngunit ngayon, ramdam niyang unti-unti itong nawawala. Dahil ngayon, hindi na lamang siya ang nag-aaral. Pinag-aaralan na rin siya. Sa kabilang panig ng sabungan, naroon ang susunod niyang kalaban, isang sabungerong kilala sa pangalang Salazar. Hindi ito kasing ingay ng iba. Hindi rin ito madalas magpakitang gilas. Ngunit ang kanyang mga manok, bihirang matalo. Yan ang pinakadelikado, bulong ng isang matandang nanonood. Hindi mo alam kung saan papasok. Nang tawagin ang kanilang laban, unti-unting tumahimik ang sabungan. Hindi ito ang pinakamalaking laban ng araw. Ngunit ito ang isa sa pinaka-inaabangan. Dahil sa unang pagkakataon, makakaharap ni Anino ang isang kalaban na kilala sa tahimik ngunit mapanirang estilo. Nang magsimula ang laban, walang sumugod. Pareho silang naghintay. Pareho silang nagmasid. Ang bawat galaw ay mabagal, kontrolado, halos walang ingay. Hindi ito laban ng lakas. Ito ay laban ng pasensya. Lumipas ang ilang sandali at tila walang nangyayari. Ngunit para kay Mateo, malinaw ang tensyon.
Ang kalaban ay hindi basta naghihintay. Ito ay naghahanda. At sa bawat segundo, mas lalong lumalalim ang panganib. Napansin ni Mateo ang isang kakaibang bagay. Ang kalaban ay hindi gumagalaw ng tuloy-tuloy. Ito ay may mga sandaling tila sadyang nagpapakita ng puwang. Isang bitag. Hinahatak tayo, bulong ni Mateo. Kung susugod si Anino ng walang ingat, maaaring iyon na ang katapusan. Ngunit kung maghihintay lamang sila, baka sila ang maunahan. Isang mahirap na pagpili. Sa gitna ng katahimikan, mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Hindi na ito simpleng laban. Ito ay laban ng kaisipan, laban sa kaisipan. At sa sandaling iyon, may napansin siya. Isang maliit na paglihis sa paa ng kalaban. Isang galaw na hindi sinasadya. O baka sinadya para makita niya. Napapikit si Mateo ng saglit. Ito na ang sandali. Kung mali siya, tapos na ang laban. Anino! Mahina niyang sambit. At sa unang pagkakataon sa laban na iyon, hindi naghintay si Anino. Sumulong ito. Isang mabilis na pasok. Ngunit eksakto sa inaasahan, sumabay ang kalaban. Isang sabayang galaw. Isang banggaan ng dalawang estratehiya. Napasinghap ang buong sabungan. Sa iglap, hindi malinaw kung sino ang may lamang. Ngunit nang maghiwalay ang dalawa, may pagbabago. Bahagyang umatras ang kalaban. Sa unang pagkakataon, ito ang umiwas. Tahimik ang sabungan, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil nagbago ang balanse. Ngunit hindi pa iyon ang dulo. Dahil habang nagpapatuloy ang laban, mas lalong nagiging mapanganib ang bawat galaw. Wala nang malinaw na diskarte. Wala nang control. Ito ay naging laban ng instinct. At sa ganitong laban, kahit ang pinakamaliit na pagkakamali ay maaaring maging wakas. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang nangyayari, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Anino. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niya ang posibilidad na ang manok na pinaniniwalaan niyang kakaiba ay maaaring matalo. At kung mangyari iyon, hindi lamang isang laban ang mawawala, kundi ang buong paniniwala na kanyang ipinaglaban. Sa gitna ng tumitinding laban, iisa lamang ang malinaw. Ang Anino ay lalong lumalalim. At sa dilim na iyon, hindi lahat ay nakakalabas. Sa gitna ng tahimik ngunit mabigat na laban, tila huminto ang oras para kay Mateo. Ang bawat galaw ni na Anino at kalaban ni Salazar ay hindi na basta kilos. Ito ay naging desisyon na may katumbas na kapalaran. Ang sabungan ay puno ng mga matang nakatutok, ngunit walang nagsasalita. Lahat ay naghihintay. Matapos ang sabayang pag-atake, kapwa umatras ang dalawang manok. Walang malinaw na lamang, walang malinaw na kahinaan. Ngunit ramdam ni Mateo, nagbago na ang laban. Hindi na ito tungkol sa paghahanap ng pagkakataon. Ito ay tungkol sa kung sino ang unang magpapasya. Napansin niya ang paghinga ni Anino, bahagyang bumigat. Ang sugat nito, kahit hindi malalim, ay unti-unting nakakaapekto sa galaw. Sa kabilang panig, ang manok ni Salazar ay nananatiling kalmado, ngunit mas naging maingat. Hindi na ito nagtatangkang magbitag agad.
Pareho silang natuto. Pareho silang nag-a-adjust. Hindi na ito tulad ng dati, bulong ni Mateo. Sa mga nakaraang laban, palaging may malinaw na direksyon. Ngunit ngayon, tila pareho ng alam ng bawat isa ang galaw ng isa't isa. Isang maling hakbang. Katapusan. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip ni Mateo ang lahat. Ang unang araw na nakita niya si Anino, ang mga pagtawa ng ibang sabungero, ang mga babala ni Mang Isko, at ang bawat laban na kanilang dinaanan. Lahat ng iyon ay humantong sa sandaling ito. Ang tanong, ano ang paniniwala niya? Ang dati niyang prinsipyo ay malinaw, maghintay, magmasid at kumilos sa tamang oras. Ngunit paano kung ang kalaban ay marunong ding maghintay? Paano kung walang dumating na tamang oras? Doon niya napagtanto. Ang tamang sandali ay hindi laging dumarating. Minsan, ito ay nililikha. Unti-unting humigpit ang hawak niya kay Anino. Hindi na ito tungkol sa pagiging kakaiba. Hindi na ito tungkol sa pagpapatunay sa iba. Ito ay tungkol sa pagtanggap. Na kahit ang kanyang paniniwala ay kailangang magbago, huminga siya ng malalim. At kung ito na, bulong niya. Sa gitna ng katahimikan, gumalaw si Mateo. Hindi malakas. Hindi padalos-dalos. Ngunit malinaw. Isang senyas. Isang desisyon. Agad itong sinunod ni Anino. Hindi ito naghintay. Hindi ito nag-alinlangan. Diretso itong sumulong. Hindi tulad ng dati nitong kalkulado at maingat na galaw, kundi may kasamang buong paninindigan. Nagulat ang kalaban. Sa unang pagkakataon, hindi nito nabasa ang galaw. Isang mabilis na banggaan. Isang serye ng galaw na walang pagitan. Hindi na ito laban ng pag-iwas. Ito ay laban ng pagtanggap ng panganib. At sa loob ng ilang segundo na tila napakahaba, nagdesisyon ang laban. Nang maghiwalay ang dalawa, napansin ng lahat ang pagbabago. Tahimik ang sabungan. Unti-unting umatras ang manok ni Salazar. May bakas ng pagod. May bakas ng pagkatalo. At sa gitna, nakatayo si Anino. Hindi perpekto. Hindi malinis. Ngunit matatag. Isang senyas ang ibinigay. Tapos na ang laban. Nanalo si Anino. Ngunit walang sumigaw. Walang nagdiwang agad. Dahil ang lahat ay nakaramdam ng bigat ng nangyari. Ito ay hindi simpleng panalo. Ito ay isang laban na muntik ng mawala. At isang panalo na kinailangan ng pagbabago. Tahimik na lumapit si Mateo kay Anino, maingat itong kinuha. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng kanyang napagtanto. Hindi sapat ang paniniwala, mahina niyang sabi. Kailangan din itong baguhin. Sa gilid nakatayo si Salazar. Tinitigan niya si Mateo at bahagyang tumango. Ngayon, sabi niya, naiintindihan mo na. Hindi sumagot si Mateo. Ngunit sa kanyang puso, malinaw ang lahat. Ang laban na iyon ay hindi lamang nagturo kung paano manalo. Itinuro nito kung paano magbago. At habang unti-unting bumabalik ang ingay sa sabungan, isang bagay ang tiyak. Ang manok na walang talab ang tati ay hindi na lamang kakaiba. Ito ay naging alamat. Ngunit sa likod ng alamat na iyon, ay isang katotohanang hindi maiiwasan. Ang bawat alamat ay may hangganan.
Sa pagdating ng huling araw ng derby sa Santa Lucia, dama ang kakaibang katahimikan sa gitna ng ingay ng sabungan. Hindi na ito ang karaniwang pananabik ng mga manonood. Ito ay paghihintay sa isang pagtatapos. Ang pangalan ni Mateo ay nasa tuktok na ng talaan. At kasama nito, ang pangalan ni Anino. Mula sa pagiging isang hindi pinapansing manok, ngayon ay kinikilala na ito bilang isa sa pinakamapanganib sa sabungan. Ngunit kasabay ng pagkilalang iyon ay ang pagdating ng pinakamabigat na hamon, ang huling laban. Ang kalaban ay hindi na basta sabungero. Ito ay si Don Arturo, isang kilalang pangalan sa mundo ng sabong, may mahabang kasaysayan ng panalo at isang reputasyon na halos hindi matitinag. Ang kanyang manok ay tinatawag na Bagyong Itim, isang panabong na kilala sa lakas, bilis, at halos walang kahinaan. Diyan masusubok ang manok mo, wika ni Victor kay Mateo bago magsimula ang laban. Hindi na ito laban ng estilo, laban na ito ng hangganan. Tahimik lamang si Mateo. Sa kanyang mga kamay, hawak niya si Anino. Hindi na ito ang parehong manok mula sa unang araw. May mga bakas na ito ng laban. May mga sugat na nagsisilbing alaala ng bawat pagsubok. Ngunit ang mga mata nito, nananatiling kalmado. Nang tawagin ang kanilang laban, unti-unting tumahimik ang buong sabungan. Lahat ay nakatingin. Hindi dahil sa pustahan, kundi dahil sa kwento na humantong sa sandaling ito. Sa pagharap ni Mateo sa gitna, saglit siyang napahinto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-unawa na anuman ang mangyari, ito na ang dulo. Nang magsimula ang laban, agad na ipinakita ni Bagyong Itim ang kanyang lakas. Walang pag-alinlangan, walang paghihintay. Isang sunod-sunod na atake ang pinakawalan nito, mabilis, mabigat at walang pagitan. Sa unang pagkakataon sa buong derby, napilitan si Anino na umatras ng tuloy-tuloy. Hindi ito makahanap ng puwang, hindi ito makabawi. Hindi sapat ang iwas, bulong ni Mateo habang mahigpit na pinagmamasdan ng laban. Ang bawat galaw ni Bagyong Itim ay tila walang kahinaan. Ito ay hindi basta agresibo, ito ay perpekto. Sa mga sandaling iyon, unti-unting bumalik ang mga pagdududa ni Mateo. Paano mo lalabanan ng isang kalabang halos walang mali? Ngunit sa gitna ng tuloy-tuloy na atake, may napansin siya. Kahit gaano ka-perpekto ang galaw, may hangganan ang lakas. Ang bawat sunod-sunod na atake ay may kapalit, pagod, at iyon ang hindi agad nakikita. Hintayin mo, mahina niyang sambit. Sa kabila ng matinding pressure, nanatiling kalmado si Anino. Umiwas, umatras, nagtiis, hindi para tumakas, kundi para mag-ipon. Lumipas ang ilang sandali. Bahagyang bumagal ang galaw ni Bagyong Itim. Hindi halata sa karamihan, ngunit sapat para kay Mateo. At doon, sa pinakahuling sandali, nagdesisyon siya. Ngayon na, sa pagkakataong iyon, hindi na nag-alinlangan si Anino. Sumugod ito, hindi bilang isang manok na umiiwas, kundi bilang isang manok na handang tapusin ang laban. Isang mabilis na palitan, isang banggaan ng dalawang mundo, ang lakas laban sa diskarte, ang nakasanayan laban sa pagbabago. At sa loob ng isang iglap, nagwakas ang laban. Nang maghiwalay ang dalawa, tila huminto ang mundo. Tahimik. Walang gumagalaw.
Walang nagsasalita. At pagkatapos, unti-unting bumagsak si Bagyong Itim. Hindi dahil sa isang malakas na tama, kundi dahil sa sunod-sunod na eksaktong galaw na hindi nito naagapan. Sa gitna ng sabungan, nakatayo si Anino. Pagod, sugatan, ngunit nananatili. Sumabog ang buong sabungan sa sigawan. Ngunit si Mateo, tahimik lamang. Dahan-dahan niyang kinuha si Anino, hawak ito ng may paggalang. Hindi bilang isang panalo, kundi bilang isang kasamang lumaban hanggang dulo. Lumapit si Don Arturo. Tinitigan niya si Mateo at pagkatapos ay si Anino. Hindi lakas ang nanaig, sabi niya, kundi pag-unawa. Tumango si Mateo, ngunit sa kanyang puso, alam niya. Hindi lamang iyon. Ito ay kwento ng pagtitiwala, pagbabago, at ang lakas ng pananatili sa sariling paniniwala, kahit pa ito ay taliwas sa nakasanayan. Habang papalubog ang araw sa Santa Lucia, unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga tao. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. At sa gitna ng pagtatapos, may bagong simula. Dahil ang alamat ng manok na walang talab ang tati ay hindi nagtatapos sa panalo. Ito ay magpapatuloy. Sa bawat taong matutong maniwala na ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa unang tingin. Wakas.
Nandito. Wait lang, wait lang. Ginuhuhaan ko ng Uuwi kayo? Bahala ka dyan.
Ano naman yung yung gate? Nakala. Paano sila nakapasok? Hindi ko alam, may ilaw. May ilaw, pati paano pumasok yan? May bilis, suntukan. Suntukan! Yung multo nakapasok na pati nawala mo. Wala akong nawawala na ako to. Paano yan? Nahanata ng baka ni ubus yung multo. Baka iinom niya. Alis ko yun ng malaking kung pinatahan yung kakakawang. Ready, set, go! Nanonood ako sa TV ko yan. Nanonood ako na kakakawang. Hoy! Hoy! Napapanood ka lang sa YouTube. Napakatawa na. Pare! O di ka kasali! O di ka kasali
Namatay daw ako. Oo. Laban pa! Ayoko na! Uy, ginitingnan daw ako. Tol! Pare daw, pare. Pare! Oo, ako. Tol mo. Ama, sinilang ko! Ay, 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 ay! Boga, buti. Boga. Nag-kiss tayo, diba? Nag-kiss kami ni Ate Kitty. Kumarunong din yung tutoy mo! Malaki na yung muscle ko. Hoy, kung malaki na yung muscle ko. Why? You! Tulog niya ako
dito.